Dumating ang mga bida sa ruins of Alf. Napansin nila ang isang fossil at inisip ni Ash na ito ay mula sa isang Aerodactyl. Biglang lumitaw si Professor Oak at sinabing tama si Ash dahil sa hugis palaso na buntot nito. Sinabi ng mga bida na naglakad sila ng 20 milya para lang makita ang mahalagang bagay na ipapakita ni Oak. Ipinaliwanag ni Oak na may mahalagang nadiskubre ang isa niyang estudyante at gusto nitong patingnan ito sa kanya. Nakatagpo nila si Foster, ang kasamahan ni Oak mula sa Celadon University. Sinubukang hilahin ni Foster si Oak sa isang tabi at ibinulong na dapat ay mag-isa lang itong pumunta dahil kung kakalat ang balita, maraming dadagsa sa ruins. Sinabi ni Oak na hindi dapat mag-alala dahil mga trainer ang mga bata. Nakiusap ang mga bida kay Foster hanggang sa pumayag din ito dahil aprobado naman ni Oak. Nakarinig si Ash ng isang tunog, kaya ipinaliwanag ni Foster na nililinis nila ang mga fossil bago suriin, pero nahihirapan sila dahil sa kakulangan ng tubig na kailangan sa kanilang research. Ang pinagkukunan nila ng tubig ay isang talon sa kakahuyan na may sariwang tubig. Sa talon na yon, pinupuno ng Team Rocket ang kanilang mga bote ng tubig. Pagod na si James sa boring na trabaho, pero sabi ni Jessie ay malaking pera ang kikitain nila rito. Sinabi ni Meowth na yayaman sila sa pagbebenta ng mga bote ng tubig, kaya nagsimula silang mag-imagine ng mga bagay na gusto nilang bilhin. May bumara sa tubo ng kanilang makina, kaya inutusan ni Jessie si James na ayusin ito gamit ang isang wrench. Ipinakita ni Foster kina Oak at sa mga bida ang skeleton ng isang kabutaps na sa tingin niya ay nasa 20,000 taon na ang tanda. Naniniwala si Foster na ang lahat ng Pokemon ay nanggaling sa tubig, kaya naman tuwang-tuwa si Misty dahil paborito niya ang mga water Pokemon. Nakiusap si Misty na maging assistant pero agad na hinila ni Brock ang kanyang tenga palayo. Ipinakita ni Foster ang isang model ng gubat na may edad na 2,000,000 taon. Nakakita sila ng model ng Aerodactyl at balak daw ni Foster na magbukas ng isang parke para sa mga prehistoric Pokemon. Ipinakita rin niya ang isang bulkan para maunawaan kung paano nag-adjust ang mga nilalang sa aktibidad nito. Nakakita sila ng lumat na kumikinang sa mga bato at sinabi ni Oak na ito ay mga glowing lichen. Ipinaliwanag ni Foster na ang lichen na ito ay patunay na may mga fossil shells sa malapit. Nakakita rin sila ng estatwa ng kabutaps na ginawa raw batay sa kaalaman at imahinasyon. Tinanong ni Ash kung kailan nila makikita ang pakay nila, pero sinabi ni Foster na tapusin muna ang exhibition. Sinabi ni Oak na ganyan na talaga si Foster noong estudyante pa lang niya ito. Sa isang iglap, maraming Omanite at Omastar ang lumitaw mula sa tubig. Ikinumpas ni Foster ang kanyang mga daliri at nagulat si Professor Oak sa nakita. Nilapitan sila ni Pikachu at natakot ito nang hawakan siya ng mga Omanite. Akala ni Ash ay mga robot lang ang mga ito, pero sinabi ni Oak ay mukhang totoong-totoo ang mga ito. Nagulat ang mga bida nang makitang buhay sila, kaya natakot ang mga Omanite at Omastar at agad na nagtago sa buhangin. Inamin ni Foster na ang mga Pokemon ang nakahanap sa kanya, kaya itinago niya sila sa loob ng dome na ito. Inisip ng mga bida na ito na marahil ang pinaka-importanting na diskubre sa lahat. Inialok ni Oak ang kanyang kamay para ipakita sa mga Pokemon na kaibigan siya. Naalala ni Oak na noong 6 na taong gulang pa lang siya ay nakakita siya ng shell ng Omanite sa isang museum, at ito ang nakakuha ng kanyang interes sa pag-aaral ng mga Pokemon. Nagtanong si Oak kung paano sila nahanap at sinabi ni Foster na may nanggulo raw sa mga ito kaya sila lumabas, pero ngayon ay payapa na silang naninirahan doon. Inamin ni Foster na tinawag niya si Oak para humingi ng payo kung paano poprotektahan ng mga ito kapag binuksan na ang parke. Nag-alala si Ash na baka puntahan sila ng mga trainer para hulihin kapag nalaman ang lokasyon nila. Habang umiinom ng tubig sina Jessie at Meowth, hinanap ni James ang bumara sa tubo at nakita niya ang isang Omanite. Hindi natuwa si Jessie dahil malagkit ito, pero sinabi ni Meowth na malaki ang halaga nito. Plano nilang tuyuin ang lawa para makuha ang lahat ng Pokemon at ibenta ang mga ito, habang ang iba ay ibibigay nila sa kanilang boss. Pumunta ang mga bida sa surveillance room para panoorin ang mga Pokemon. Masaya si Misty na makitang ligtas ang mga Omanite at Omastar dahil hindi tama ang hulihin sila. Sumang-ayon sina Brock at Ash habang iniisip kung ano kaya ang mga nakita ng mga Pokemon na ito sa kanilang mahabang buhay. Bigla nilang nakita na nadagdagan ng mga Omanite at Omastar. May dumating na researcher at sinabing wala na silang tubig para sa mga eksperimento. Pumunta silang lahat sa lawa kung saan sila kumukuha ng tubig, pero bago iyon ay pinasuri muna ni Ash ang lugar kay Noctowl. Tuwang-tuwa ang Team Rocket dahil mga Omanite at Omastar ang nahihigop ng kanilang makina sa halip na tubig. Dahil puno na ang tangke, agad na hinila ni na Jessie, James, at Meowth ang balon para tumakas. Nang makita ito, bumalik si Noctowl kay Ash para magbalita habang ang mga bida ay kasalukuyang binabaybay ang malubak na daan. Dumating ang mga bida at nakitang ninanakaw ng Team Rocket ang mga Pokemon. Sinabi ni Oak na nabulabog ang mga Omanite at Omastar ng pagnanakaw ng tubig ng Team Rocket kaya nagpunta ang mga ito sa parke.
Inutusan sila ni Foster na ibalik ang mga ito, pero balak daw itong ibenta ng Team Rocket sa market. Inilabas ni na Jessie at James sina Arbok at Weezing para lumaban. Gumamit si Arbok ng Poison Sting pero mabilis na iniwasan ni Pikachu ang atake at pati na ang sludge ni Weezing. Natalo ni Pikachu ang Team Rocket at nasira ang tangke ng tubig nito. Nang tatakas na ang Team Rocket sa kanilang balon, inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt pero pinigilan siya ni Misty dahil baka makuryente rin ang mga Omanite at Omastar na sakay nito. Paalis na ang Team Rocket pero biglang huminto ang balon dahil sa sobrang bigat ng mga Pokemon. Nagsimulang mag-away sina Jessie at Meowth kung may dapat ba silang itapon para gumaan ang kanilang balon. Ginamit ni Noctowl ang Peck para butasin ang balon at bumagsak ang Team Rocket sa lupa. Dito na sila kinuryente ni Pikachu ng buong lakas. Pagkatapos nun ay pinatalsik ng mga Omanite at Omastar ang Team Rocket gamit ang water gun. Nang makitang bumabalik na sa lawa ang mga Pokemon, sinabi ni Foster na siguradong hindi na pupunta ang mga ito sa parke. Nang tanungin ni Brock kung mananatili ba siya doon para pag-aralan ang mga Pokemon, sinabi ni Oak na bagamat maganda silang pag-aralan, mas mabuting hayaan na lang silang mamuhay ng tahimik. Kinalaunan, nagpaalam na ang mga bida kay Foster at Professor Oak para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang papunta ang mga bida sa Ecruteak City, nakakita sila ng isang Pidgey na may sombrero na inaatake ng isang Fearow. Inilabas ni Ash si Noctowl na hinipnotismo ang Fearow at naging sanhi ng pagtakas nito matapos makakita ng ilusyon ng isang Charizard na inaatake ito. Gayunpaman, nakita nilang nahulog ang Pidgey, kaya sumaklolo si Noctowl para iligtas ito. Tumanggi ang Pidgey na magpasailalim, kaya hinipnotismo rin ito ni Noctowl para madala ng maayos. Binendahan ito ni Brock habang nagmungkahi si Ash na dalhin ito at hanapin ang trainer nito. Dumating sila sa isang bayan at nakakita ng maraming Pidgey na may dalang mga bote, katulad ng nakita nila sa sugatang ibon. Isang bata ang dumating at kinuha ang Pidgey na natagpuan ng mga bida, na pinangalanan niyang Ken. Inakusahan niya ang mga bida na sinaktan ng kanyang Pidgey, pero agad siyang pinaliwanagan na inatake ito ng isang Fearow. Ang bata ay nagpakilala bilang si Malaki at ipinaliwanag na ang Pidgey na si Ken ay pagmamay-ari ng kanyang lolo, gaya ng iba pang mga carrier Pidgey sa paligid. Ang layunin nila ay maghatid ng sulat at pahayagan sa mga isla at sa mga taong masyadong busy. Nakakatanggap ang mga Pidgey ng espesyal na pagsasanay para maging carrier Pidgey at umaasa ang batang si Malaki na maging isang Pidgey Expressman balang araw. Pinapanood ito ng Team Rocket mula sa Imbornal at napagtanto nilang isa itong negosyong pwedeng pagkakitaan ng malaki. Planong humuli ni James ng isa, pero sinabi ni Jessie na dapat nilang hulihin ang lahat ng Pidgey dahil ang isa ay hindi sapat. May naisip na matalinong ideya si Meowth at sinabihan sina Jessie at James na ipaubaya na lamang ang lahat sa kanya. Sinama ni Malaki ang mga bida sa express office at pinanood nila ang kanyang lolo habang nagbibigay ng mga utos sa mga Pidgey na lumilipad ayon sa instruksyon. Ipinakilala ni Malaki ang mga bida sa kanyang lolong si Denjiro at sinabing inatake si Ken ng Fearow, pero nakita at nagamot ito ng mga bida. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Denjiro ang mga bida na magmeryenda kasama nila. Nagtataka ang mga bida kung paano nalalaman ng mga Pidgey ang kanilang tamang daan, kaya ipinaliwanag ni Denjiro ang mahabang proseso bago sila maging ganap na carrier Pidgey. Inisip ni Brock na isa siyang napakahusay na trainer, pero sinabi ni Denjiro na kailangan lang talaga ng mahabang oras para sanayin sila. Pinuntahan ni Malaki ang mga Pidgey at sinabi ni Ash na kitang-kita na mahal ni Malaki ang kanyang mga alaga. Kinumpirma ito ni Denjiro, pero iniisip niya na kung magre-retiro na siya, baka tuluyan nang matapos ang express business. Nagulat ang mga bida nang marinig ang balak na pagre-retiro ni Denjiro. Nilinaw ni Denjiro na mahirap makipagkumpetensya sa mga eroplano o email, lalo na't gabit araw ay kailangang gising para bantayan ang pagbabalik ng lahat ng Pidgey. Inamin ni Denjiro na marami siyang napalampas na mga importanteng okasyon dahil sa pag-aasikaso niya sa express post. Pinanood ng mga bida si Malaki na masayang naglalaro kasama si Ken at inamin nilang nakakalungkot kung ititigil ni Denjiro ang tradisyong ito. Biglang nakatanggap si Denjiro ng tawag mula kay Nurse Joy sa isang malapit na isla na nag-aalala dahil hindi pa dumating ang Pidgey na may dalang mahalagang gamot. Nag-scout si Denjiro sa paligid gamit ang kanyang teleskopyo pero wala siyang nahanap na bakas ng ibon. Inilabas ni Malaki ang mini blimp na ginagamit ni Denjiro sa pagtuturo ng daan sa mga Pidgey para hanapin ang nawawala nilang kasamahan. Ipinaliwanag ni Denjiro na mapanganib ang gagawin niya, pero ipinaalala ni Malaki na ginagawa rin ito ng kanyang lolo noong kasing edad niya pa lamang ito. Inilabas ni Ash si Noctowl na agad na naghanap sa nawawalang Pidgey habang sumunod naman si Malaki sa kanya. Tuwang-tuwa ang Team Rocket dahil marami na silang nahuling Pidgey, at habang maibibigay nila ang mga Pidgey sa boss, maaari naman nilang angkinin ang mga gamit na dala ng mga ito.
Nakatagpo sila ng isa pang PG, kaya pinindot ni James ang isang buton para maglabas ng vacuum cleaner na hihigop sa ibon patungo sa kanilang makina. Nang makita ng Team Rocket ang pagdating ng mga bida, pinindot ni Meowth ang isang buton na naglabas ng makapal na usok mula sa makina para itago ang kanilang balon sa mga ulap. Naghanap ang mga bida sa lahat ng direksyon sa langit pero wala silang makita na kahit ano. Gayunpaman, lumipad si Noctowl at si Ken patungo sa isang nag-iisang ulap na mukhang kahina-hinala sa paningin nila. Pumagaspas ng malakas sina Noctowl at Ken para alisin ang ulap at tumambad sa kanila ang umuubong mga miyembro ng Team Rocket na pinipilit bigkasin ang kanilang moto. Matapos bigkasin ng Team Rocket ang kanilang moto, nawala na ang usok at nakita ng mga bida na kinuha nga nito ang mga PG. Inilabas ni Jessie ang kanyang arbok na muntik ng mahulog kaya kinailangan nila itong hawakan habang gumagamit ng poison sting sa himpapawid. Gumamit si Noctowl ng hypnosis na naging dahilan para maniwala ang Team Rocket at si Arbok na tumatama ang poison sting sa mga bida kahit hindi naman. Sumugod sina Noctowl at Ken para iligtas ang mga nakakulong na PG. Bagamat mahirap ang sitwasyon, nagawa nilang punitin ang bag at mapalaya ang lahat ng mga binihag na carrier PG. Napagtanto ng Team Rocket na nasa loob lang pala sila ng isang ilusyon, pero huli na ang lahat dahil nakalabas na ang mga PG. Kinuryente ni Pikachu ang Team Rocket habang pinagtutukan naman ng mga PG at ni Noctowl ang kanilang balon. Nabutas ang balon at tumalsik ang Team Rocket palayo. Matapos ang gulo, pumunta ang mga bida at si Malaki sa Pokemon Center sa isla para ihatid kay Nurse Joy ang mga gamot na kailangan nito. Pag-alis ng mga bida at ni Malaki sa Pokemon Center, tinawagan ni Joy si Denjiro para sabihin na matagumpay na naihatid ang gamot. Kinalaunan, bumalik si Ken kay Malaki na punong-puno ng saya dahil nagtagumpay na ang kanyang alaga na maging isang ganap na carrier PG. Nang makitang masaya si Malaki, sinabi ni Denjiro kay Malaki na maaari niyang manahin ang negosyo kung magpapatuloy siya sa pagiging propesyonal. Nangako si Malaki na makikinig siya sa lahat ng turo ng kanyang lolo para maging katulad nito balang araw. Binati ng mga bida si Malaki at kumaway sila bilang pamamaalam sa maglolo bago nila lisanin ang bayan.